Alamat ng puwet. Noong unang panahon, lahat ng tao ay mukhang perpekto. Walang tabain, walang kulubot, at higit sa lahat, wala silang puwet. Hindi nila ito kailangan dahil hindi sila napapagod, hindi rin sila nauutot o nadudumi. Basta lahat sila, parang mga modelong galing sa pintang obra. Ngunit may isang lalaki na ubod ng takaw. Ang pangalan niya ay Oscar. Kahit hindi siya nagugutom, kain pa rin siya ng kain. Kanin sa umaga, lechon sa tanghalian, at 10 saging sa merienda. At syempre, walang mintis ang balot at kwek-kwek sa gabi. Dahil sa sobrang kain ni Oscar, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa tiyan. Aray! Parang may gustong lumabas! Sigaw niya. Pero hindi niya alam kung paano. Wala kasing lumalabas sa mga tao noon. Dali-dali siyang lumapit sa mga Diyos ng kalangitan at nagmakaawa. Diyos ko po, hindi ko na po kaya. Bigyan niyo po ako ng butas na pwedeng paglabasan. Natawa ang mga Diyos at sinabing, O Sakar, ang takaw-takaw mo kasi. Sige, bibigyan ka namin ng isang butas sa likod para may daanan ng basura ng katawan mo. At sa isang iglap, nagkaroon si Oscar ng unang puwet sa kasaysayan. Sa una, tuwang-tuwa si Oscar dahil gumaan ang pakiramdam niya. Pero nang malaman ng ibang tao ang nangyari, bigla silang natakot. Aba, buti na lang wala tayong ganyan, sabi nila. Ngunit lumipas ang panahon, unti-unti silang nagugutom at nagsimulang kumain. At tulad ni Oscar, sumakit din ang kanilang tiyan. Kaya't isa-isa silang nagmakaawa sa mga Diyos na bigyan din sila ng puwet. At doon nagsimula ang alamat kung bakit tayong lahat ay may puwet. Dahil sa kasakiman ni Oscar, tayo ngayon ay may pang-upo at panglabas. Aral ng kwento, huwag masyadong matakaw, baka ikaw ang susunod na gumawa ng bagong butas sa katawan. Alamat ng